pinag-usapan natin about kay Ruth and continuation ngayon, finding the love you want. Sino dito naghahanap ng pag-ibig? Single. Naghahangad mag-asawa. Sino naghahangad mag-asawa? Wala kang hangad, fam? Di ka naghahangad mag-asawa? Okay, so yung mga single, naghahangad something ng asawa, taas ang kamay. Ayan. Yung mga single lang matagal, inabot na ng mga dekada. Okay? May kilala akong ganyan. Pero alam nyo ba, minsan sa panahon ngayon, masyado ng komplikado ang relationship. Do you agree? Agree. Okay? Napakagulo na at minsan hindi natin alam kung ano yung standard at ano talaga hinahanap natin. Okay? Minsan yung word na love is masyado ng distorted at iba na yung meaning. Kaya marami ang nagkakaroon ng heartbreaks, ayan, maraming mga broken-hearted, maraming tulala sa bintana. Kasi nga, hindi nagtatagal ang kanilang relationships, So ngayon, start ng ating story ng pag-ibig. At grabe nga, sabi ko nga sa inyo nakakalungkot isipin dahil sa panahon ngayon, nagpinupush na yung divorce, yung mga live-ins and etc. That's why napaka-komplikado. Maraming mga Kristiyano ngayon ay nag-i-equally yoke. Okay? Walang standard kasi nga pag nakitang pogi, gwapo, maganda, pwede na. Okay? At may iba pa nga Pastor, hindi ko ba siya nililigawan kasi pinagpipray ko pa. Hindi naman Kristiyano. So, now church, alam niyo po ba, that's why, mga kabatayan, mga kaibigan, at if you are married, panoorin niyo to, pakinggan niyo itong message ito dahil napaganda, even me, napapaisip din. Alam niyo ba sa panahon ngayon, in your notes, sabi doon, according to PSA, Philippine Statistics, grabe, hirap na hirap sa S talaga. Philippine Statistics, okay? According to 2017, revealed that there was 3.6% marriage decline between 2014 and 2015. In the span of a decade, marriage decreased by a whooping, 20.1%. Ang taas o ang laki ng binababa. Sabi ko kila Ayi before, sabi ko, natutuwa ko, ang daming kinakasal. Kasi yung team imbitado, halos that time, ang daming bookings. Okay? Araw-araw. Grabe, Ang sabi ni Ate Ayi mo, hindi na nga ako nakikis ni Kuya Troy mo Sa sobrang busy, Sabi ko, natutuwa ko. Pero ang reality, yung church, ang daming ngayong hindi nagpapakasal at maraming sa kinakasal ay naghihiwalay din. Now, sa second note, sabi doon, the increasing practice of live-ins, now church, sige, take screen, has offset the decrease in marriage. Ibig sabihin, kung ano naman yung baba ng nagpapakasal, yun naman ang itinaas ng mga nagsasama na hindi kasal. Ang dami na ngayon sa panahon ngayon, sa generation ngayon, karamihan ng mga adult, tingin sa akin ay hindi kasal. Live-in. Ito pa yung mga nagkaroon ng survey, tinanong yung mga millennials kung bakit ayaw nilang magpakasal. Unang-una, sabi, ano yung excuse? Sabi doon, some couples who are legally qualified, ibig sabihin, nasa tamang edad na, to wed have their various reasons not to have their vows. Some say they can't afford a wedding. Hindi nila kayang magpakasal kasi walang, ano ang madalas excuse? Walang pera. Walang budget. Kasi nakikita nila sa panahon ngayon, in grande lahat ng kasal. Tama ako hindi? Nakaka-pressure. Kaya sabi ko sa inyo, kung mayroon kayong kilala, okay, na mga nagli-live-in, na hindi kasal, pwede silang lumapit sa akin at kay Pastor B-Boy sa City Light at pwede natin sila ikasal ng libre. Tubig lang katapat namin, okay na. Okay ba yan?
Nakaraan may kinasal ako, yung lalaki, nasa stage 4 cancer, very break, nakakabasag ng puso. Wala silang budget dahil nga nauubos lahat sa paggamot. Sabi ko dun sa coordinator, willing akong ibigay yung aking service for free. Alam mo, hindi problema ang walang pera. Yes, nagmamahalang kayo, pero may batas na iligay ng Diyos. Saan? Sa government natin kung saan pwede tayo maging legal. Nagkaintindihan ba tayo? Nako, kung meron nagsasama dito, ay nako, lapitan nyo lang ako. And then sabi din dito, some say they are not yet emotionally ready, pero nagsasama na. May mga anak na. While others can or cannot honestly tell you that they are comfortable with the, grabe church thing sa akin. Marami nagli-live-in. Pastor, di pa ako siguradong siya eh. May narinig ba yung ganyan? Pero 3 na anak. Di ba, hindi pa ako sure na kung talagang kami. Di ba, pastor, may nagsabi sa akin, di ba parang ganito yan eh. Bago ka bumili ng sasakyan, iti-test drive mo muna. Grabe ginawa pang sasakyan yung ibang relasyon. Okay? So nakakalungkot isipin, that is why the number of Filipinos who tied the knot in 2023, 2 years ago, sabi doon, decreased by 7.8 % compared to that in 2022 according to the Philippine Thank you sa pagtulong sa akin. 2023. 2 years ago, grabe ang pagbaba ng alin? Ng mga nagpapakasal. At that's why saludo ako sa mga taong nanindigan sa tama. Okay? That's why saludo ako, 2 kamay, pati pa ako. Okay? Saludo ako sa mga taong nanindigan sa mata ng Panginoon kung ano ang marriage. At yung vow na binibigay nila sa Panginoon at sa mga witnesses na nandun, na nakaramihan ng mga witnesses ay kakain lang. Hindi, joke lang. Okay? That's why, mga kapatid, mga kabataan, mga single, mga millennials, huwag kayong papasok sa marriage na hindi ka pa handa. Gusto niyo ba makita ng qualification ng marriage ng isang tao, ng isang lalaki at babae? Ikikwento ko ngayon, pero next week, himayin natin yan. Ready ba tayo? Alam niyo po ba sa 10 kinakasal, tingin sa akin, 5 o 6 ang naghihiwalay. Sa 10, 3 o 4 ang dysfunctional. Meaning, hindi naman naghiwalay yung mga parents ninyo, pero dysfunctional, meaning walang harmony. Sa loob ng bahay, walang love, walang communications, wala lahat. At isa lang yung functional. 3 klase ng family. Ano yung una? Broken. Pangalawa, dysfunctional. Pangatlo, functional. Kasi maraming tao pinaghahandaan lang yung wedding, hindi yung marriage. Ang wedding is 1-day event. Ang marriage is a lifetime, commitment. At marami sa atin, that's why ang daming mga marriages, ang daming relationship nasisira kasi hindi nila pinaghahandaan before pa lang sila pumasok sa isang relationships. Okay, nagkakaintindihan ba tayo? Kaya marami sa mga kabataan ngayon nabubuntis ng maaga. Tama? Bago daw dumating ang 21 years old, 2 ng anak. Ang masakit pa, magkakaiba pa tatay. At marami sa mag-asawa ngayon at hindi excuse, look at me, hindi excuse ang mga Kristiyano. Dahil ang daming Kristiyano ngayon, ay sinasabi ko nga sa'yo, ang daming nasisira at ang daming basag, walang communications, walang harmony, walang love, lalo na, church, tingin sa akin. Kasi sa City Light, sa couples natin, pinupush natin yung tinatawag na core values. Kasi karamihan ng family walang core values. Okay lang sa kanila, magbati naman sila, walang problema, okay na yun, pero walang core values. Kasi ang core values ang magiging magnet,
Okay? Ng magiging mission at vision ng isang family. Ang core values ang magiging magnet ng tunay na relasyon o yung pag-ibig ng Diyos mismo sa isang family. Kung wala kayong core values, ngayon pa lang mga single at wala ka pang family, hindi excuse na wala pa naman akong family, di ako gagawa. Kailangan mo nang gumawa ngayon. Para pagdating ng babaeng mapapangasawa mo o lalaking mapapangasawa mo, meron ka na tinatawag na core values. Okay ba yan? Tapos mamaya, ay nako, yung mga couples na walang core values sa deadline ngayon, pass your paper, di ba, finish or not finish, ipapasa ngayon mamaya. Kasi kailangan nila. Dahil why? Manlilibre sila, ililibre kayo lahat ng sangyup. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Yung penalty? Ay naku, mapapalingin, gumagawa na lahat sila, busy-busy, ano? Nakakatuwa, kasi nga, nagkakaroon ng clear path, ng clear na direksyon ang isang pamilya pag merong core values. Lalo kayong babalik, pag nag-away kayo mag-asawa, babalik kayo dun sa core values nyo. Pag may problema dun sa mga anak mo, babalik kayo dun sa core values ninyo. Nagkakaintindihan tayo? Ang sabi ko, ang core values ko namin is sheep, dahil seaman ako. S stands for servant attitude. H stands for heavenly citizen because we are not from this world, we're just passing through. Integrity. Importante yung magandang pangalan, mabangong pangalan, okay? Kaysa daw meron kang kayamanan, sira naman yung pagkatao mo, yung dignity mo. P stands for positive environment. Meaning kahit na nung may problema sa family, kahit na nung mga failures o mistakes, magiging positive. Gagawin natin yung victim mindset sa pagiging victorious. Kukuha nyo? Kung meron kayong core values. I challenge you, you ask AJ later, pag hindi niya nakabisado ang mission, vision ng family, pag hindi niya kabisado ang core values ng family, meron kayong Starbucks sa akin, 20, 10, isang inuman. Okay? Parusa pala, hindi pala reward. Meron kayong Starbucks sa akin. Nakukuha nyo? Mas kailangan natin yung maisa puso. Kailangan natin yung ma-memorize. Kasi maraming Kristiyanong magaling lang sa panliligaw. May narinig nga ako, may nanliligaw na Kristiyanong biblical. Bible verse ka ba? Sabi ng lalaki, sabi ng babae, bakit? Kasi kailangan kitang i-memorize. Biblical masyado, ano? Pero kailangan natin ng core values, mga kapatid, dahil sabi dito sa inyong notes, if you do what others or most people do, you'll get what most people get. Kaya nga maraming ngayon broken, maraming sira, broken-hearted, sira yung kanilang emotions, lahat physical, because ginagaya nila kung ano yung ginagawa ng karamihan. Ang problema, galing ka na nga sa broken family, hahayaan bang lumusot yung curse doon sa magiging family mo ngayon present. At ang nakakalungkot isipin, ang daming, even Christians, nakita na nila yung core values. Kung meron kayong mga families, na mga parents nyo na pagaling maganda yung samahan, kunin mo anong meron sila na pwede kong i-apply doon sa family ko. Ano kung galing ka sa broken family, ano yung meron sila at akulang sa kanila na hindi ko gagawin? Maybe some of us, maybe some of you, yung family ang pinanggagalingan nyo ay hindi Christ-centered. That's why nandito ka ngayon para ipakita sa Diyos ang isang magandang pamilya. Ang Kristo ang nasa kanyang kalagitnaan. Amen? Christ-centered. Pag ikaw ay may asawa na, at lalo mga bagong kasal, kung meron agad kayo core values, ay nako, yung lambingan ninyo ay hindi yan, mag-fade. Sorry, gagamitin ko yung word na yung landian ninyo ay lalo pang uusbong at magbubunga sa inyong pagsasama. Like kung sinasabi, women, never stop flirting your husband. Sa mga babaeng may asawa, sa mga men, don't stop dating
your wife. Okay ba yun? Kung ikaw may asawa, sige nga, tingin mo siya, eye to eye. Sabi mo sa kanya, alam mo, I love you. I love you. Pag di mo pa asawa, huwag kang mag-I love you, babatuhin kayo ng baso. Because yung I love you, yung word na love, hindi siya basta-basta yung love. Kasi nga, church, young people, kung alam mo yung tunay na meaning ng love, hindi ka mag-I love you basta-basta dun sa babae o sa lalaking nanliligaw sa'yo. Okay ba yun? Dahil balang araw, pipilahan ka namin ganyan. Okay? Pag hindi ka umayos ng inyong meaning ng love, because the perfect or the best question is not what is love, kundi who is love. Clear? Ang love ng binabanggit sa Bible, walang iba, kundi sino? Si Jesus Christ. Gustong-gusto ko sinabi ni Ruth. If you read in your notes, sabi niya dito, that's why finding the love you want. If you do what most people do, you'll get what most people get. That's why be different. Iba yung imong approach mo. Ang sinabi ni Ruth, if you read in Ruth chapter 1 verse 16, where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people and your God will be my God. Now, sinabi ni Pastor James nakaraan, ang background ni Ruth ay isang Moabite, Gentile, meaning pagan. Okay? Now, for the sake ng mga wala dito, okay na ba i-refresh ko konti yung kwento nakaraan? Meron isang family composed ng 4 na tao, si Elimelech, si Naomi, at si, nakalimutan yung pangalan ng dalawang anak niya, si Kalon ata, yung isa. Okay? Help me, Pastor James. Okay? Yung 4, dahil nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem. Okay? Dahil nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem, yung Moab na bansa, nakita nila, sagana at maayos. Di ba, minsan, ang gusto natin, pag tayo nahihirapan, pupunta tayo sa isang lugar na kung saan, maging matiwasay ang family. Yung kung ikaw si Elimelech, kung kayo ay nagugutom na, walang pagkain, anong gagawin mo? Pupunta ka sa Moab para mabuhay ang iyong pamilya. Now, the problem is, si Elimelech ay Kristiyano, alam niya yung faith niya, pero hindi siya nagtanong sa Panginoon na, Lord, will you ba nalilipat kami sa Moab? At sinabi ng Panginoon, ang Moab ay may wash basin, meaning dumi. Ayaw ng Diyos na ang mga Israel ay makipag-apid o makipagsama sa mga Moabites because ang Moabites ay descendant ito ni Lot. Okay, na mga anak niya. Actually, ito yung mga Moabites na buo siya nang dahil sa mga incest. Ayan. Kaya nagkaroon ng Moab. Okay, kaya nagkaroon ng Sodom and Gomorrah. Okay ba yan? And then, mga church, at ang mga Moabite people, sinabi ng Pastor James nakaraan, at sasabihin ko rin sa inyo, sila yung mga taong nag-aalay ng mga anak sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang problema, yung pamilya ni Elimelech, pumunta doon para lang naghinagahanap ng buhay. Instead of buhay, chapter 1, ano nangyari? Heartbroken and lost. Namatay si Elimelech, hindi lang siya, at yung 2 anak niya. Pero yung 2 anak niya, nag-asawa ng Moabites. Gentile. Dumating yung time na binless ng Panginoon yung Bethlehem at nakita ni Naomi, kailangan ko nang bumalik ulit doon sa lugar kung saan kami nanggaling, okay? Biruin mo, umalis sila sa Moab, pabalik sa Bethlehem, sila 3 H, homeless, heartbreaking, and hurting. Nakuha nyo? And then si Ruth, sinabi ni Naomi sa 2 niyang, ano tawag doon? Nasa dila ko in-laws, okay? Sa 2 niyang in-laws, may iwan na kayo dito o bumalik kayo sa Moab para makapag-asawa ulit. But sinabi ni Ruth, no, I will stay wherever you go, I will go. I will stay. Your God will be my God. Grabe yung loyalty, yung love ni Ruth, na hindi naman siya Gentile. Actually, si Ruth that time naging new believer.
Okay? New believer. Now, church, tuloy tayo. Tatlong bagay, heartbreaking, okay? Homeless sila, and hopeless, and also hurting. Now, church, listen to this. When you turn away from Moab, church, when you turn away from Moab, you'll find God's blessing in Bethlehem. Now, church, sinabi ni Pastor James nakaraan, yung Moab, yung place, minsan yung ating mindset. Okay? Na hindi tayo makaalis. Naghahanap tayo ng kapalit para lang mais yung ating yung nararamdaman. Mga kapatid, mga kaibigan, ano ba yung Moab? Tinanong ka nakaraan, what is your Moab in life? Na habol ka ng habol, na sinasabi sa iyo ng Diyos, alis ka dyan. Hindi yan para sa'yo. Pinipilit mo yung para sa'yo na hindi yan para sa'yo. Kukunin ko yan. Pag once now, church, listen to this ha, pag ikaw pala ay pinipilit mo yung gusto mo sa Panginoon ay hindi para sa'yo, masasaktan ka lang. Okay? Masisira ka. Babagsak ka. No, but when you turn away, okay, from Moab, sabi doon, pakibasa, you'll find God's blessing in where? In Bethlehem. Now, sino dito nagbasa ng Book of Ruth? Taas ang kamay. Sino kilala si Ruth? Sino si Ruth? Kapitbahay nyo? Okay? Now, Naomi, if you read in Ruth chapter 2, verse 1, now Naomi had a relative, okay, on her husband's side, a man called, pakibasa? Pakibasa? Sino yung relative niya? Boaz, a man of standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz, okay? A man of standing. Ano ibig sabihin ng Pastor John na a man of standing? Ibig sabihin para sa akin, may dating. Hindi siya physically strong, kundi meron siya tinatawag na karakter. Meron tinatawag na integrity. In other words, now church, listen to this ha. Si Boaz pala, a man of standing, meaning a man of properties. Mayaman. Nakuha nyo? Nakakatuwa kasi, pumunta sila Naomi, sila Elimelech o Naomi, umalis sa Bethlehem kasi nga hinahanap yung buhay. Sa isang lugar na bawal sila. Ang nangyari, nasira, namatayan, bumalik, at merong inihanda ang Diyos na pangalan niya ay si Boaz. Now, church, ano yung lineage? Saan nga galing si Jesus Christ? Saan? Kaninong pamilya? Kay Boaz and Ruth. Siya ang great-grandfather ni King David. Ginamit ng Diyos minsan yung situation para lang tayo ay magising at makita kung sino yung Diyos sa buhay natin. Now, tuloy tayo. A man of standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. Now, mga ladies, it's better to have a man of standing than a man of sitting. Ibig sabihin, mga single ladies, taas ang kamay? Single ladies? Single ladies, single, mga single pa. Kahit may boyfriend ka, single ka pa din, okay? Tingka, taas kamay. Mga single ladies, lalo na yung mga nag-aaral pa, now, tingin sa akin. Ang sarap hanapin sa isang lalaking masipag kaysa sa tamad. Tama? Yung man of sitting, yung passive. Yung nanliligaw lang sa'yo ng walang direksyon. Walang plano sa buhay. Ang gusto lang magpa-cute sa'yo. Gusto niyo ba yan? Okay? Yung walang alam hindi nga marunong magtrabaho, hindi nga marunong mag-ipon. Okay? Like Boaz. A man of standing, merong karakter. Now, kabatid, look at me. Mga ladies, mga single muna, tingin sa akin, look at me. Gusto nyo ba, yung lalaking mapapangasawa nyo, mayroong tinatawag na responsibility? Alam yung responsibility, yes or no?
At gusto mo ba maging part ka ng kanyang responsibility? Yes or no? Yes or no? Responsibility na ba ng mga manliligaw mo? Okay? Kung ikaw hindi kilala mo yung mga lalaki ngayon, akala mo ang galing-galing, tamad naman sa bahay, wala namang trabaho, ang lakas ng loob man libre, na hindi naman niya pinaghirapan, nakakainis yun. Tama? Sabay pa kami, tama? Okay? Nakakainis yun. Tapos ang problema, mga ladies, kung ang lalaking yan, hindi ka kayang irespeto, iiwanan mo. Kasi ang lalaking merong man of standing, yung merong magandang karakter, nako, iingatan ka at tutulungan ka at willing maghintay pag siya ay ready na. Okay ba yan? Kaya meron na nga ako binabato na nga, ayaw pa eh. Pinagpipray pa, iba pa yung pinagpipray pa, nandyan na eh. Hindi, joke lang, okay? Now, if you read in Ruth chapter 2, verse 2 to 3, and Ruth the Moabite said to Naomi, "Let me go to the field and pick up the leftover grain behind anyone, okay, in whose eyes I found favor." Naomi said to her, "Go ahead, my daughter." So went out, entered a field, and began to glean behind the harvesters. Now, si Ruth, now, church, listen to this. Si Ruth ay hindi lang siya pabigat kay Naomi, kundi gusto niya maging blessing kay Naomi. Okay? Ang gagawin niya, ang ginawa ni Ruth, susunod siya dun sa mga harvesters. Pag sinabing gleaning, if you read in the Old Testament, yung bang sinabi ng Diyos, pag ikaw ay nag-harvest ng wheat o ng mga palay, hayaan mo yung mga nahuhulog. At yung mga nahuhulog, huwag mo nang damputin. Kasi para yan sa mga taong mahihirap, sumusunod at dumadampot ng pagkain para walang magugutom. Yun ang ginawa ni Ruth. Sumusunod siya sa isang kariton, kung ano yung nahuhulog, yun ang kinukuha niya. Galing, di ba? Ang sipag, yes or no? Mga babae, kung kailangan mong magsumikap tayo. Hindi, walang arte-arte. Di mo, walang arte-arte. Ay nako, mga Pilipino, pupunta ng dagat, balot na balot. Di ba? Ayaw mangitim, ayaw masira yung figure. Ay, nahihiya sila. Okay, naggawin yung karapat-dapat para doon sa kanyang family. Now, si Ruth, ibang kanyang attitude. And then sabi doon sa next verse, pakibasa, so Ruth, went out to gather grain, and behind the harvesters, now church, listen to this, as it happened, she found herself working in a field belonging to Boaz, the relative of her father-in-law, Elimelech. Now church, tingin sa akin, if you read the book of Ruth, wala masyadong miracle. Wala kang makikitang burning bush. Wala kang makikitang pag-divide ng dagat. Pero yung kakaiba yung pagkilos ng Diyos, sabi doon, as it happened. Di ba, if you read in Romans 8, sabi doon, all things, work together, saan? For good. Kahit na anong pangit, anong situation mo, kayang pagandahin ng Panginoon. Pag ikaw ay naligaw, pag ikaw ay nagkamali, pag ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon, yung situation na yan, gagawing blessing ng Panginoon. Sabi doon, to those who love God and called according to His purpose, as it happened. Hindi ko alam anong mga situations yung ngayon, anong pinagdadaanan mo sa buhay mo, pero yan ay gagamitin ng Diyos upang makita mo yung pagkilos niya sa pamamagitan ng buhay mo. Na minsan hindi natin makita, Lord, bakit? Ang gagawin mo lang is obey. Sunod ka lang. Gawin mo kaya mong gawin at hayaan mo ang Diyos, yung part niya, yung na hindi mo kayang kontrolin. Nakuha niyo ba ako? Are you with me? Biri mo si Ruth, dahil sa wala silang makain, okay? Gusto niyang tulungan yung kanyang biyanan, nagtrabaho sa field, as it happened, yung field na pinagtatrabaho niya, ay kanino? Kay Boaz. Ang galing, nakakatuwa. Minsan, kapatid, look at me. Kung ikaw ay nasa valleys,
magpapadala ang Diyos ng magiging redeemer mo o magiging katulong mo para ikaw ay umahon according sa kanyang plano. Amen? Ang dami natin pinagdadaan sa buhay. Then sabi din doon, next verse, sabi doon, providence of God. Pakibasa? When God uses natural circumstances to bring about His supernatural plans. Naalala ko noon, sabi ko, Lord, ano nangyari sa buhay ko? Naging atheist ako. Pinatay, no? Kinuha mo yung mama ko. Nagkakahiwa-hiwalay kami magkakapatid sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkakagulo-gulo buhay ko. Naging addict ako. Naging founder ako ng isang fraternity na Skeptic Boys. Hindi ako naniwala sa inyo. Hanggang dumating yung point na hindi ako mag-graduate ng college, na hindi ko makita ano yung plano ng Diyos that time because I don't believe in God. Pero that time, now church, listen to this, yung situations na yan, ginamit niya pala upang makilala ko siya at ngayon nakatayo sa harapan ninyo. Na kahit na anong bagyo, kahit na anong problema, hindi ka bibitaw dahil ang pangako ng Diyos napakalaki. Dahil kapatid, isa sa mga core values natin, we are not from this world. We are just passing through. Nasa training ground tayo. Okay ba yun? Kailangan natin ang isa't mo nga, kailangan kita. Sabi mo, kailangan kita. Kailangan kita. That's why sinasabi ng Bible, sinabi ni Jesus Christ, if you are tired and carrying heavy loads, come to me because my burden is light and my yoke is easy. Church, tinanong ko sabi ko kanina si Jasper, ano ibig sabihin yan? Bakit nagiging light yung burden? Bakit yung yoke magaan? Bakit hindi mahirap? You know why? Because ginawa ng Diyos yung church upang tayo ay magtutulungan. Di ba kitabi mo? Kawawa, di ba? Kapag nag-iisa, tama. Hindi ko sinabing kawawa siya. Kawawa kapag nag-isa ka. Now, kapatid, tingin sa akin, every time, pag meron tayong mga problema, sabi ko, wag ninyong i-isolate yung sarili mo kasi lalo kang kawawa. At yung mentality, like si Naomi, ang mentality niya is naging victim mindset. Kaya nga, from Naomi to Mara, meaning bitter, yung kanyang pangalan, grumpy. Okay? Kaya mga taong laging galit, bitter. Yung mga, may kilala ba yung laging taong galit? Kamusta? Okay lang ako. Di ba, kamusta mga galit, siya pa yung galit. Alam mo yun? Kumain ka lang, ang bilis magalit. Makanti mo lang galit agad. Meaning bitter. Okay? Sabi ko nga, kung gusto ko yung kanta kanina, Lord, you are so good to me. Nakapatid, tinanong ko sa sarili ko, habang nagbibideo ako, Lord, ang bait mo nga sa akin eh. Kung napakabait mo sa akin, Panginoon, at napaka-grateful ko sa iyo, nang dahil sa iyo, meron ako nito, bakit, Panginoon, lagi kitang pinapaiyak? Bakit lagi kitang sinasaktan? Bakit Panginoon, pinagpapalit kita sa mga bagay na maiiwan ko lang din? Bakit, Panginoon, pinagpapalit ko yung oras ko sa iyo? Bakit minamaster ko to na hindi naman ganun ka-importante kumpara sa pagkakilala ko sa inyo? Si Ruth, ganun. Okay? Gusto niyang matulungan si Naomi. And then sabi niya, basahin ko lang dito, while she was there, Boaz arrived, nakong ganda na ito, in Bethlehem and greeted the harvesters, the Lord be with you. He said, the Lord bless you, the harvesters, pakibasa, replied, kabataan. Tingnan mo yung karakter ni Boaz. May ari.
ladies, now, ang sinabi niya, una niyang bati sa kanyang mga tauhan, ano sabi niya? The Lord, be with you. Now, mga kapatid, tingin sa akin, like, single muna, yung kung ang nanliligaw sa'yo, hindi lumalabas kung ano yung Panginoon na sinasamba niya, huwag mong sagutin. Kasi, pag-uusapan niya, lumalabas sa bibig niya kung ano yung mahalaga sa kanya. Ganun din sa couples, kung ano yung madalas na lumalabas sa bibig mo, yan ang binavalue mo. Kung walang lumalabas about God, about goodness of God, hindi mo binavalue yung Diyos sa buhay mo. That's why, couples, pag uwi niyo mamaya, pagbukas mo ng pituan, the Lord be with you. Diba? Reply ng mga asawa and the Lord. Ang galing, di ba? Wala nang bati. Di ba? Ang hirap. Pag nanligaw ka, alam mo, sabi ko, kaya kita nanligawan kasi gusto ko mag-glorify ang Diyos sa magiging relationship. Ang galing nun. Di ba? Di pag-uwi, maano ulam. Diba? Ang pangit naman, direct agad. Gusto ko yung character ni Boaz. Gusto ko maging Boaz. Okay? Church, mga men. Sabi mo nga, be a Boaz. Sabi mo, be a Boaz. Wag, sorry for the word, pero yan totoo. Tama? Bato-bato sa langit, tamaan, wag, magagalit. Di bale, malakas ang loob ko sa imimute naman yan. Pero church, minsan, kailangan ko gumawa ng masakit na salita sa sarili ko para ako mismo masasaktan at mare-remind. Church, huwag kayo maghanap ng mga bulaklak na salita. Maghanap ka ng taong kaya kang i-correct, kaya kang i-guide. And mga men na wala pang asawa, learn to seek advices from sa mga meron ng asawa, sa mga mayroon ng experience. Ladies, ay nako. Kaya natutuwa ako sa mga naghihintay. Okay? Baka mabanggit ko yung pangalan. Na willing maghintay ng tamang panahon. Pakibasa nga ulit. While she was there, Boaz arrived from the Lord be with you, he said, and the Lord bless you. Sabi niyang alin? Ang gusto ko to, if you read in next verse in Ruth chapter 2, verse 5-7, gusto ko sana basahin niyo to. Dito nagsimula yung tinatawag na love story. Minsan, di ba, nandun ka sa valleys at meron darating na tao na para bang si Superman na ibibigay sa'yo ng Panginoon upang maging katulong mo, katuwang mo habang buhay. Boaz. Naalala ko nung kami po ay nung pinakalala sa akin si Ate Abby nyo sa picture. Nakagano pa siya sa mga studio noon, di ba? Ang hirap mga millennials, mga Gen Z, hindi naman sa pag-aano. Pag nagpa-picture ka ngayon, next week mo pa makukuha. Kaya yung saya mo, hindi mo alam kung ano itsura mo doon. Okay? Nakaganon. Ang laki-laki ng phone yung pangkaskas ng yelo. Nung nakita niya ako, sabi ng classmate ko sa kanya, ng kaibigan ko, alam mo, yan si Tyron, pogi yan. Kamukha yan ni Aga Mulak. At kinonfirm ng anak ko yan si AJ. Okay? Sabi niya, kamukha daw si Aga. Okay? Nung nakita niya ako, a man of standing. Okay? Foggy. But anyway, gusto ko sinabi dito, then Boaz asked his foreman. Sabay-sabay tayo 1, 2, 3, go. Who is that young woman over there? Who does she belong to? And the foreman replied, she is the young woman from Moab who came with
No, Naomi, she asked me this morning if she could gather grain behind the harvesters. She has been hard work ever since. Dumating si Moab sa dami ng mga nag-harvest, sa dami ng mga sumusunod sa kariton ng mga ng harvester niya. Ang na-realize niya agad sino? Si Ruth. Sino yan? Alam mo ang nakita nung pinaliwanag ng foreman ni Boaz na ito si Ruth, ito yung saan siya galing, okay? Sino yung kasama niya? Nagkaroon agad ng alin? Interest si Boaz. Now, church, hindi ko alam, hindi binanggit sa Bible kung pogi si Boaz. Okay? Hindi binanggit. Hindi rin naman binanggit na macho. Baka nga gwapo pa ako dyan eh. Pero, mayaman. Nakuha nyo? Hindi lang mayaman, may karakter. At yung mga taong yan, no, church, listen to me, yung mga taong kagaya ko, yan, joke lang. Okay, merong man of standing, merong karakter. Kaya niyang ma-distinguish o ma-discern kung anong klaseng pagkatao ka. Nakuha nyo? Kaya kong tingnan kung anong klaseng pagkatao mo sa pamamagitan ng ginagawa mo. Because kung makita mo yung profile, kung mag-a-apply si Ruth kay Boaz, ang profile ni Ruth ay hindi maganda. Una-una, pagan. Widow. Meaning, alam mo, may asawa na. Hindi na virgin. Ibig sabihin, sa panahon noon, hindi mahalaga yung virginity. Okay? Pangalawa, nakita niya, hindi maganda rin yung namatayan siya. At sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kung yun ang profile ni Ruth. At nakita ni Boaz, now look at me, because sa panahon noon, pag ikaw ay widow, para lang ikaw ay mabuhay, mapakain sa mga anak mo, ikaw ay magiging prostitute. Nakuha nyo? Pero si Ruth, merong paninindigan. Ito yung karakter na nakita ni Boaz, saan? Kay Ruth. Number one, she is what? Faithful to God. Biruin mo, nakakilala sa Panginoon. Now, church, nung nakita na si Naomi at sinabi niya, your God will be my God. Yan ay faithfulness niya sa Panginoon na kahit anong mangyari, pinangahawakan niya yung pangako ng Panginoon. Kahit anong gagawin niya, okay, na paghihirap or anong daranas niya paghihirap, hindi siya bibitaw. Unang-una, nakita ni Boaz yung karakter ng babae na si Ruth, loyal to her family. Yun ang karakter. Pangalawa, hard worker. Pangatlo. And then pang-apat, honor God's morally. Ito yung sinasabi ko nila, kung widow ka, meron kang karapatan maging prostitute para na ikaw ay kumita. Pero si Ruth, pinili niya maging morally good sa harap ng alin? Panginoon. Men, tingin sa akin, mga lalaki, single, maglagay kayo ng qualification na mapapangasawa ninyo. Pasok ba dyan yung taong nililigawan mo ngayon? Faithful ba yan? Loyal ba yan? Hard worker ba yan? Or ino-honor niya ba ang Diyos sa kanyang purity? No, mga men, single, tingnan mo. Kung ang babae ay nililigawan mo, halos lahat kita na. Tingin mo may moral standard? Tingin mo magiging loyal sa'yo? Kung ang babae niligawan mo, pag upo mo, oo na agad? Sinagot ka na agad? Ako, hirap niyan. Pero sorry mga babae, mga panahon natin ngayon, masyado nang magulo. Huwag yun na nang dagdagan pa. Okay? Pero lahat na lang less. Diba? Backless, tubeless, brainless. Sorry. Sabi nila, women are like bubbles. Beautiful on the outside, but empty on the inside. Okay? Naipasok ko pa. And then sabi niya, if you read in Ruth chapter 2, verse 8 to 9, Boaz went over. Grabe na nilapitan si Ruth.
Listen, my daughter, stay right here with us. You gather grain. Don't go to any other fields. I have warned the young men not to treat you roughly. And when you are thirsty, help yourself to the water they have drawn from the well. Now, church, listen to this. Ladies, maghanap kayo ng taong proprotektahan ka. Ginawa ni Boaz, Ruth, huwag kang pumunta sa iba. Dito ka lang. At sinabihan ko na yung mga taong hindi ko sa word na manyakis, o kay mga taong yung mga yan, na hindi ka pakikialaman. Ang galing. Nasabi pa dito, na ito yung, may the Lord, ito po sinabi ni Boaz kay Ruth, may the Lord repay you for what you have done. May you have richly rewarded by the Lord, the God of Israel, whose wings you have come to take refuge. Now, church, ito yung character ni Boaz na nakita ni Ruth. Number one, he honors her. Men, mga single ngayon, i-honor mo naman yung babaeng mapapangasawa mo. So may mga asawa na, you have to honor yung asawa mo by not looking lustfully sa ibang babae. Okay ba yan? Ay nako, sa mga kabataan ngayon, yung love ay hindi na love, lust. Sex before marriage. Babae, pag-isipan natin ng mabuti. Mga nag-aaral pang lalaki, huwag ka namang kapalgums. Na instead, ay nako, pasayahin mo yung magulang mo, hindi yung magulang ng nililigawan mo. Ang sipag-sipag mo doon, sa bahay mo, ang tamad-tamad mo. Ay nako, you have to honor her. Mga single na nag-aaral pa, hayaan mong maghintay, makapagtrabaho siya, makapagtapos siya ng pag-aaral, at igalang mo na sa bahay mo siya liligawan pag ikaw ay ready na. Malinaw? Mga ladies, kung ang lalaki na nililigaw sa'yo, hindi sa bahay mo, wag mong yan sasagutin. So, unang-una, hindi ka nire-respeto. Ang karakter ni Boaz, he protects Ruth. Provides kay Ruth. And prays for her. Ito sinabi ni Ruth, ni Boaz, I pray may the Lord repay you for what you have done. Una-una kay Naomi. Galing ano? Now church, tingin sa akin, sino dito pinagpipray yung kanyang asawa? Taas ang kamay. Mga men. Na Lord, sana. Grabe. Mga women, na sana baguhin mo yung asawa, protektahan mo, ingatan mo. Mga single ladies, alam mo, gawa ng letter ngayon, mga men na single men, sulat mo, Lord, itong babaeng ito o lalaking ito ay gusto ko. Sana Panginoon, gawa ng letter sa Panginoon, i-reserve mo siya para sa akin. Sana Panginoon, habang naghihintay, ituruan mo kong ayusin yung aking karakter, ayusin yung aking puso, at Panginoon, sana dalangin ko, lalo pa kitang makilala upang mamahalin ko ng tunay yung mapapangasawa ko balang araw, itong babaeng ito o itong lalaking ito. Okay ba yan? Nakakatawa na yung karakter. No, church, huwag kayong maghanap ng physical. Hanap mo yung karakter. Okay ba yan? Malinaw ba? Now, mga mag-asawa, taas kamay. Mag-asawa, hanggang ngayon ba, pinupurso mo ang asawa mo? Yes or no? Huwag ka magsinungaling, katabi mo asawa mo. Pinupurso mo pa rin ba siya? Kinakausap mo pa rin ba siya? Mga kapatid, baka sinasabi ng Panginoon, Nathan? Si Nathan nakita ko kasi gumaganon eh. Limbawa, Vander, umalis ka sa Moab. Meaning ng Moab, entitlement. Meaning ng Moab, selfish.
Meaning ng Moab, self-centered. Meaning ng Moab, ay nako, walang honoring. Alis ka dyan. Umalis ka dyan sa pagiging worries. Hindi yan ang sandigan mo. Balik ka sa akin. Tama? And then ang kagandahan. Now church, listen to this. If you read in Ruth, chapter 2, verse 14. Now church, pakibasa. At mealtime, Boaz said to her. Pakibasa. Have some bread dipped in the wine vinegar. When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. Now, church, I want you to read this loud. Mas malakas. Pakibasa, 1, 2, 3, go. She ate all she wanted and had some left over. Now, kabataan, kaibigan, mga mahal ko sa buhay, look at me. Pag umalis kayo sa Moab at bumalik sa Bethlehem, na kung saan kayo tinawag ng Panginoon at kung saan ka tinanim ng Panginoon, blessing overflow. She ate all she wanted and that some left over. Ang title ng Ruth is The Redeemer. Picture ni ito ni Jesus Christ sa ginawa niya sa New Testament hanggang ngayon. Kapatid, pag ikaw ay lumapit sa tamang paglalapitan, ang blessing lagi overflow. Nagiging blessing ka sa paligid mo, nagiging blessing ka sa kapitbahay mo, nagiging blessing ka sa family mo, nagiging blessing ka sa katabi mo ngayon. Kung tamang tao, tamang Diyos ang lalapitan natin at maghintay ng tamang panahon. Grabe no, pagtingin mo si Ruth, para bang ang bigat-bigat kasi Moabite, widow, meron pang isang matanda na si Naomi na bitter, na laging galit. Kasi wala nang maganda na nangyari sa buhay niya after Moab. Pero nakakatuwa, church, sa chapter 1, puro heartbreaking and loss. If you read chapter 1, pinag-pray ni Naomi yung dalawa niyang in-laws, especially to Ruth, na makahanap ng alin? Ng mapapangasawa. At ngayon, now church, chapter 2 ng buhay nila. Kaya minsan, madalas, look at me, kung ang chapter 1 ng buhay mong magulo, tandaan mo, meron kang chapter 2. Just turn the page. Alam mo, sinagot ng Panginoon, dahan-dahan yung kanyang panalangin. Now, church, look at me. When you pray, God listen. Amen? Huwag ka lang magmadali sa tamang panahon kagaya ni Ruth. Naghahanap ng mapapangasawa, pero binalik silang Bethlehem dahil dito sila tinawag at dito sila tinanim. Now, church, tingin ka sa akin. Kung saan ka tinanim ng Panginoon, doon ka rin magbubunga. Amen ba yun? Is God good? All the time, God is good. Next week, huwag kayong mawawala dahil hihimayin natin itong karakter ng babae at ng isang lalaki about Ruth. Amen? So again, God is God good. God, all the time, God is good. Now, look at me. Question to you. Ano ang pinagpipray mo ngayon? Ano yung dinudulog mo ngayon sa Panginoon? Maybe some of us mayroong pinagdadaanan. Maybe some of us mayroong tinatawag na pain or hurt. Saan ka ngayon nakatingin? Anong ngayon ang mga solusyon na tingin mo madalian? Or ano yung solusyon na dapat mong gawin? Paglapit ba sa Panginoon o doon sa solusyon na alam mong madali at madaling makuha? Kapatid, ulitin ko, ano ang pinagpipray mo ngayon? Ano ang pinagdadaanan mo ngayon na sa palagay mo, gagamitin ng Diyos upang maging ministry mo? Yung misery mo,
magiging ministry mo. Pag yung ministry mo, ginamit ng Panginoon, ay naku church, magbubunga ka ng sobrang dami. At hindi lang yan, ang nakakatuwa, ang binuprovide ng Panginoon, hindi lang mga financial, hindi lang yung mga bagay, kundi ang ginagawa ng Panginoon, babaguhin niya yung karakter mo, babaguhin niya yung mindset mo, babaguhin niya yung attitude mo, babaguhin niya pati, church, listen to this, situations mo. Basta hayaan mo lang ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Panginoon, maraming salamat.